Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 112 ng International League. Nagawa ang maka-score ni Fujima sa malayong tres, ngunit agad din naman itong nabawian ni Sanji at gumawa din ito ng isang napakalayong tres at naipasok niya ito sa kanilang basket. Ngunit, hindi lang ito isang ordinaryong tres dahil nagawa niya pang masabitan ng foul itong si Fujima. Kaya naman, meron pa siyang isang free throw na ikinagulat talaga ng buong manlalaro sa loob ng court. Sa kabilang banda naman, itong referee ay tinawag na nga itong si Sanji para maganda sa free throw nito. At ang nakahanda na itong si Sanji, agad niya din namang itinira ang kanyang isang free throw at agad din naman itong pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maging 4 na ang lamang nila sa Shouku. Habang itong sila Michi at Rukawa naman ay pumasok na nga sa loob ng court at pinalitan na nila itong sila Ryota at Sendo sa laro na labis na ikinatuwa talaga nitong sila Sanji at Ishido. Nice one! Ang tagal niyo naman pumasok, number 10 at number 11. Akala ko pa naman hindi na kayo maglalaro Kailangan ko pa pala kayong takutin para lamang papasukin kayo ng mataba niyong coach. Yan ang natatawang sabi ni Sanji. O ayan na Sanji, natupad na ang iyong hiling na pumasok din ang gusto mong makalaban. Ngayon, tignan nga natin kung gaano nga ba talaga sila kalakas. Yan naman ang sabi ni Ishido nang biglang nagsalita na itong si Hanamichi. Teka nga lang Rukawa, may naririnig ka ba nagsasalita? Parang may engkantong kumakausap sa atin Pero kahit sino pa yan, kahit mukhang Shokoy pa yan, titiyakin ko na hindi ako maawa sa kanya at dudurugin ko sila ng sabay-sabay. Yan ang sabi ni Hanamichi. Tama ka nga, nakakilabot naman dito. Bigla na lang may engkantong nagsasalita kung saan-saan. Yan naman ang gatong nasabi ni Rukawa. Habang itong si Sanji naman ay napipikon sa dalawa. Dahil na nga sa inaasar siya ng mga ito, na biglang iniwan ni Jin itong si Sanji. Tama na yan Sanji, narito tayo para maglaro. At huwag ka magpapa-apekto sa kanila dahil baka ginagawa lang nila yan para masira ang iyong laro sa laban. Yan ang sabi ni Jin. Kung yun ang gusto nilang gawin, ang sirain ng isip ko para hindi makalaro ng maayos, pues, dyan sila hindi magtatagumpay dahil malabong masira nila ang isang napakatatag na katulad ko. Yan naman ang sabi ni Sanji. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng maigpit ni Jin. Hindi mo na mauulit pa ang play na yan, Fujima. Hindi na kita hayaan pa na makapuntos dito. Dahil sa pagkakataon na to, sinisigurado ko sa'yo na babantayan na kita ng maigpit. Yan ang sabi ni Jin. Habang si Fujima naman ay hindi man lang nangamba sa banta ni Jin sa kanya. Bagkos, patuloy pa din ito sa pag-atake sa depensa ni Jin. Subalit, biglang napahinto si Fujima. Dahil napapansin na nito na parang nagbabago na ang laro ni Jin kumpara kanina. Parang humihigpit ang depensa nitong si Jin Kailangan gumawa ako ng ibang plano upang makalusot sa depensa niya. Pero hindi ako makakalusot sa kanya kung may hawak akong bola. Alam ko na. Alam ko na ang dapat kong gawin. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad namang lumusot si Fujima sa depensa ni Jin. Rukawa! Ipasa mo sa akin dali! Yan ang sigaw ni Fujima. Habang si Rukawa naman ay agad na ipinasa ang bola papunta dito. Na ikinagulat talaga ng gusto ni Jin. Isang off-ball cut? Buisit, nautakan niya ako dun At sobrang bilis niya. Hindi ko man lang nakita ang kilos at pasa niya. Nakakaasar, siguradong iwan niya na ako. Yan ang gulat na sabi ni Jin sa kanyang sarili. At ang buong manonood ay napatayo na din sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga sa pagkamangha sa kilos na ipinakita ni Fujima. Grabe! Ang bilis ng may number 7 na to na hindi mo lang nakareact agad sa depensa itong si Jin. Mukhang mahihirapan talaga ang Kuzo ngayon dito. Lalo na pumasok na itong sila Rukawa at Hanamichi sa loob ng court. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Fujima naman ay agad na tumalon at akmang gagawa ng isang layup. Nang biglang tumalon si Sanji
at sinabayan nito si Fujima sa itaas. Hindi ka makakapunto sa akin, Fujima, dahil masyado ka pang bata laban sa akin. Yan ang sigaw ni Sanji, na ikinagulat talaga ng gusto ni Fujima. Ano? Andito si Sanji? Nalaman niya bang binabala ko? Patay, naloko na. Wala na akong pupuntahan. Siguradong supalpal ang aabutin ko sa kanya. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili, na talaga namang sobrang nagulat sa pagsulpot ni Sanji sa kanya. Habang si Sanji naman ay tuluyan na nga nasupalpal si Fujima sa itaas. Nang biglang sumigaw si Ayako ng sobrang lakas. Shouko! Ang bola! Habulin niyo dali! Huwag niyong hayaan na makuha nila ito! Kailangan kayo ang makakuha ng bola para magkaroon pa tayo ng pagkakataon upang makabawi sa opensa! Yan ang sigaw ni Ayako, na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Habang si Hanamichi naman ay agad na tumakbo ng mabilis at kinuha ang bola. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Humanda kayo mga ungas na manlalaro ng Kuzo, dahil nandito na ang henyo si Hanamichi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang salubungin ako. Basta siguraduhin nyo lang na magagawa nyo akong pigilan. Yan ang sigaw ni Hanamichi, habang si Sanji naman ay agad na tumalon ulit. At sa pagkakataon na to, si Hanamichi naman ang kanyang sinabayan. Hindi kita pagbibigyan dito, may pulang buhok. At kahit sino pa sa inyo, hindi ko pagbibigyan. Dahil once na tumapa kayo dito sa ilalim ng basket, sisiguraduhin ko na mapapahiya kayo sa akin. Yan ang sigaw ni Sanji. Sabay supalpal na sa bolang hawak ni Hanamichi, na ikinagulat talaga ng sobra nitong bida natin na nagawa siyang masupalpal nitong si Sanji. Ano? Isang block na naman? Pero hindi ito maaari. Dahil hindi ako pwedeng mapigilan ng sinaunang tao na to. Nakakainis. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang hindi makapaniwala. Habang si Sanji naman ay agad na lumapit kay Hanamichi. Hoy, may pulang buhok. Yun na ba yun? Yun na ba yung tinutukoy ng karamihan na pambansang slam dunk mo? Parang hindi ko naman ramdam. Hindi man lang ako nahihirapan na pigilan ka sa itaas ha. At ito lang pala ang itatatak mo sa iyong utak, na malabo niyong matalo ang aming kupunan. Yan ang sabi ni Sanji. Habang ang buong manonood ay hindi pa din makapaniwala sa ginawang block ni Sanji sa ating bida. Grabe! Grabe itong si Sanji! Sobrang nakakamangha ang ginawa niyang galaw. Dalawang supalpal na magkasunod ang ginawa niya sa kupunan ng Shouko. Ito ang patunay na walang sino man ang makakatalo kay Sanji pagdating sa ilalim ng basket. Kahit itong sentro ng Shouko, hindi niya kinaya. Tapos itong may pulang buhok, hindi din siya kinaya. Mukhang wala nang makakatalo kay Sanji ah. Sige Sanji, talunin mo ang mga malalaro ng Shouko. Ipakita mo sa kanila kung sino ang maghahari sa ligang ito. Yan ang sabi ng mga manonood, na talaga namang namamangha kay Sanji. Sa kabilang banda naman, ang bolang nasupalpal nitong si Sanji ay nakuha na nga ng Kuzo. Kaya naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Habang sa ilalim ng basket naman ay maigpit na nagbabantayan itong sila Hanamichi at Sanji. Tignan niyo yung may pulang buhok na hindi man lang ito marunong madala. Dahil sa pagkakataon na to, siya na ang nagbabantay kay Sanji sa ilalim ng basket. Mukhang may balak siyang bawian si Sanji dito ah. Oo nga eh, pero kahit ano pa man ang gawin niya, hindi naman niya magagawang talunin si Sanji dahil masyadong malayong agwat nila sa isa't isa. Tama ka nga, kaya nga kahit anong pilit niya, siguradong gagawin lang siyang bata nitong si Sanji. Yan ang usapan ng mga manonood, habang ang mga tropa ni Hanamichi ay patuloy lang sa pagsuporta sa kanya. Sige Hanamichi, bantayan mo ang pangit na Shokoy na yan! Alam namin na wala yung magagawa laban sa'yo! Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi, nang biglang sumigaw si Sanji. Captain, ipasa mo sa akin ang bola dali! Dahil gusto kong subukan kung hanggang saan nga ba talaga ang itatagal na lalaking ito laban sa akin. Kaya naman Captain, ipasa mo na! Yan ang sigaw ni Sanji, na naging dahilan para agad na ipasa ni Jin ang bola papunta sa kanya. At nang hawak na ni Sanji ang bola, agad naman itong binantayan ng maigpit ni Hanamichi. Hoy Hanamichi, kahit anong gawin mo, wala kang magagawa laban sa akin. Dahil sinisigurado ko sa'yo, nakakapusin ka kapag sa loob na ang usapan. Kung yung captain nyo nga, hindi ako kinaya kanina. Ikaw pa kaya na bata niya lang? Yan ang sabi ni Sanji. Sabay spin moves ng sobrang bilis at nakalusot ito sa depensa ni Hanamichi. Sabi ko naman sa'yo may pulang buhok. Masyado ka pang bata para sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang malaking pinagkaiba ng lakas natin. Yan ang sabi ni Sanji. Sabay tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat ni Sanji dahil biglang sumulpot si Hanamichi sa kanyang likuran at talaga namang natatakpan na siya nito ng sobra. Ano? Ang taas niyang tumalon.
Hindi ko inaasahan na magagawa niyang tumalo ng ganyan kataas. Hindi ko din inaasahan na mas mataas ang kanyang talon kumpara sa akin. Patay na. Siguradong supal pa lang aabutin ko nito. Yan ang gulat na sabi ni Sanji sa kanyang sarili. Habang si Hanamichi naman ay nakatitig lamang sa kanya ng masama. Hindi ka uubra. Sinumpang pangit. Dahil sa pagkakataon na to, sinisigurado ko sa'yo na babawian kita. Yan ang sigaw ni Hanamichi na talaga namang sobrang lapit na ng kamay sa bolang hawak ni Sanji. At dito na nagtatapos ang chapter 112 ng International League.